Sa kumusta mga kababayan no og sa tanan ng mga OFW. Bisaya man ko pero siguro itagalog ko na lang siya para maintindihan din ng iba. Gusto ko lang mag-share sa mga ganap ngayon. Tungkol ba sa usapang gusto mo mag-abroad? Yan, kasi pag mag-abroad ka, may pera, may ganito, ganyan. So ako, ito yung nagiging experience ko sa pag-abroad. Nung una, nung nag-apply ako, parang hindi siya seryoso eh. Kasi nga, 'di ba? Parang naano lang ako, ganyan. Nakakilala ako na sabi ko, i-try ko nga. Kasi lagi nilang sinasabi, ang hirap daw makaalis, hirap daw mag-apply, ganito, ganyan. So, nag-try ko. Pero in reality talaga, yung time na yun, parang gusto ko na hindi. Parang dadalaw akong isip. Pero nung tinanggap ko na yung ano na yun, natanggap na ako, makapag-abroad na ako, ganyan. Parang umatras ako eh. Umatras ako, sabi ko, nakiusap ako na wag na lang ako tutuloy. Kasi bakit? Ito yung nakikita ko. Alam mo yung bigla na lang akong nanaginip. Na parang nakikita ko ganito na yung mangyayari, ganyan. Parang pinapakita sa akin na yung ano na yan, yung papasukan ko, marami siyang mga problemang darating, gaganap, magiging ano. Basta nakikita ko. Pati nga kasama ko na naging kasabay ko eh. Napanaginipan ko siya kung anong mangyayari sa kanya pagdating sa abroad, kung ano magiging ganap niya, ganon. Hindi ko naman siya akalain na ganon, na parang mapasali siya sa ganyan ng mga panaginip ko. Kaso parang nagiging close siya sa akin eh. Yung mga time na yon bago kami na-process, sabay kami, ganyan. Punta kami ng QBC, sama kami, ganon. Parang nadikit siya sa akin, siguro nagkaroon lang siya ng connect. Pero wala rin talaga akong idea sa sarili ko. Wala akong idea. Hindi ko naman alam mga ganon eh. Diyos ko, parang wala naman akong idea na ganyan na makikita ko. Ganon nga mangyayari. So, ayan na. Nagbiyahe. So, natuloy nga ako. Natuloy. Tapos, ito pa yun. Natuloy ako. Pinakamalupit. Lilipad na ako kinabukasan. Kasi tagal kong hinanap yung tunay na ina ko eh. Yung mama ko, tagal ko talagang pinangarap na makita siya. So palipad na ako kinabukasan, ngayon ko din nahanap yung tunay kong mama. May nag-message sa akin, yung half-sister ko, sabi, kilala ko yung hinahanap mo, pero siya para yung half-sister ko. Tapos, nung mga time na yon nagtatawag sila sa akin, pumuputok pa yung mga kuryente. Dami nag-apoy-apoy na. Kaya sabi ko, sino ba to? Kasi di ko na alam gagawin ko eh. Doon sa tinirahan ko din. Ang hawak ko lang talaga yung mga papilis ko. Iniisip ko, wala na ako pakialam sa mga gamit ko yung time na yun. Kasi palipad na nga ako kinabukasan. Yun, lumayo ako doon sa takbuhan kami, ganyan. Talagang hindi pa agad, mga ilang oras pa. Di ko alam ko, ilang oras sa basta hindi ko siya talaga agad na kung ano. Tapos, buti na lang may nag-rescue na doon sa kuryente, ganyan, inaayos na, nag-usap na kami. Tapos nung pag-usap na namin, sabi, kilala ko yung hinahanap ko. May kapatid pala kami na babae, ganyan, ganyan. So parang sabi ko, wow. Ang swerte ko naman, nahanap ko din yung mama ko. Kasi matagal ko rin dinadasal eh. Kasi iba naman talaga na may, alam mo sa sarili mo na may ina ka, pero wala kayong komunikasyon, talagang mahirap sa di mo pa siya nakita ng personal, ganyan. So, yun na nga yung mga nangyari. Lipad na ako. Yun na yung mga ganap. Ang dami talaga. Tapos,